Ipinakita ng lokal na pamahalaan na hindi dapat pabayaan ang likas na yaman ng lalawigan sa ngalan ng turismo. Ecotourism ang naging sigaw ng mga Boholano. Tourism in Bohol is anchored on what is natural. So whether you talk of the mangroves of Bohol, the rivers of Bohol, forests in Bohol, aside from the dive sites in Bohol and the white sandy beaches, number one, your environment has to be well preserved. Sinimulan nila ang Bohol Ecotourism Development Program noong 1998. Responsibilidad ni Tourism Officer Joseph N. Cabarrus na gawing premyadong eco-cultural tourist destination ang lalawigan. Kailangang i-streamline natin everything. Resources for that matter, fisheries and agriculture, yun yung support ng tourism industry. It started as mga environment projects. Nanganganib na raw ang kalikasan ng Bohol noon. Nauubos na ang yamang dagat ng probinsya, nasisira na ang mga coral reefs at nangangawala na ang mga mangrove forests sa isla. Nangihinayang si Nonila Pinat, dating hepe ng Bohol Environment Management Office, inabot ng kanilang lalawigan. Nung bata pa ako, nanghuli ako ng sea urchin. Kung i-compare mo yun dati, ang isang square meters, marami pang marine lives. Pero ngayon, kukunti na lang. Ang layo talaga ng agwat. Resulta raw ito ng maraming dekadang pagpapabaya. Rampant ng dynamite fishing, extraction of corals, extraction of sand. Dagdag kasi noon, hindi masyadong na-regulate is yung capture fisheries. Itang kuha ng kuha. Kasi ang dami pang resources ang dagat eh. Isa si Daniel Operio, presidente ng Pamilakan, sa mga gumagawa ng iligal na pangingisda noon. Nanguhuli kami ng dolphin, manta-ray, saka tawag namin dito, balilan, yung whale shark. Gamitin mo yan? Gamitin. Tingnan na. Ito yung gamit mo? Oo, ganun. Ano tatawag? Ang gagawin? Yan na lang ba? Kalat sa isla ang mga ebidensya ng kanilang malagim na nakaraan. Ilan ang napana mo na dolphin? Marami na sir. Hindi mabilang kung... Anong ginagawa nyo sa nahuhuli mong... Minsan sir, binibinta. Pero minsan, kinakain lang. Itang bungangan. Malaki raw ang kita sa bentahan noon. Dati kasi may bayar dito, taga Cebu. Yung laman, binibili nila. Mahal? 20,000. Laman lang yun. Hindi kasama yung balat kasi ibang rasis na naman yun. Yung buong whale shark dati, mga 50,000. Lumaki sa Pamilakan, alam ni Nonila ang ikinabubuhay ng mga taga-isla. Dami naming daing na manta-ray nasa beach area lang. Tapos pag may mga isa pang fishing gear, yung gill net, ang dami-daming swordfish. Ilalatag namin yan sa beach area, for this person yan, for this ganyan. Diyan lang sa beach. Madalas din daw pumasok sa karagatan ng Bohol ang malalaking commercial fishing vessels mula sa ibang lalawigan na humahakot ng kanilang mga isda. Wala raw kakaya noon ang pamahalang lokal na magbantay sa kanilang mga karagatan. Walang bangka. Tapos iilan lang din yung Maritime Police. Nandito lang base sa Tagbilaran City. Kung buong province, hindi kaya ng Maritime Police. Wala ding floating asset yung Maritime Police noon. Wala ding floating asset yung Philippine Coast Guard noon. Ang lahat ng ito ay nabago noong 1997 nang ganapin ang Bohol Environment Summit. Doon na pag-usapan ang isyu ng iligal na pangingisda at ang kawawang estado ng coastal law enforcement. We are an island province. Hindi kaya ng probinsya lang ang titingin dyan. So, kailangan pasok yung multi-sectoral participation, empowerment of the people. These are the same concept that recurrently come into play as we make innovations in any area or focus. Nabuo ang tatlong Coastal Law Enforcement Council or CLEC. Ayon kay Leonilo Lafuente, hepe ng BEMO, ang CLEC ang namamahala at nagpapatupad ng Bohol Coastal Management Program sa tatlong distrito ng lalawigan. So we want to harmonize all policies. Hindi lang yun, nawa namin isang multi-sectoral enforcement team na conceptualize namin bumuo ng isang district-wide enforcement operation. Pinag-aralan ng mga CLEC ang mga lugar na dapat protektahan ng kanilang nasasakupan. Pinalakas ang kakayahan ng mga opisyal na manghuli ng mga lumalabag sa batas. Bumili rin ng mga bangkang pambantay dagat. Nagdala ng Mother Patrol Boat, sila yung gumagawa ng mga patrolling for visibility. Yung gumawa ng multi-sectoral information dissemination activities. Commercial fishing na pumasok. Tauhan ng CLEC si Hipolito Pintak.
Ayon sa kanilang datos, may 27 taong naaresto ang CLEC mula November 2011 hanggang January 2012. Mayroon kaming nahuli na taga Cebu, taga Camotes Island. Sa law, kailangan mag-penalty. Magkano binayad nila? 70,000 ang hiningi namin sa grupo kasi gibase namin sa 2,500 fair head. Pero mayroon namang first offense, naghingi sila ng bawas, nagbayad lang sila ng 35,000. Bukod sa paghahabol at panguhuli sa mga illegal, nakita ng CLEC na mahalaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga tao. Meron din silang tinatawag na soft enforcement. Nagpunta sila sa mga island, barangays, coastal environment, gumawa sila ng mga information dissemination para mag-increase yung awareness. Kaakibat ng pagrerenda sa pangingisda sa Bohol, humanap ang lokal na pamahalaan ng bagong ikabubuhay ng mga tao. Community-based tour groups ang naging sagot ni na Josephine. It was really a 360-degree na turn around. We have to school them, change yung mindset. Hindi na nga pwede mag-hunt. Kailangan on the conservation side, gumawa kami ng tours. Instead of them hunting, sila na ngayon yung mga tour guides. Inalalayan ng Bohol Tourism Office o BTO ang mga komunidad. Binigyan ng life vest, snorkeling equipment, tent at information materials ang mga community-based tour operators katulad sa Pamilakan. Laman. Isa si Daniel sa mga natulungan ng BTO. Bangkero na siya na nagdadala ng turista sa Pamilakan ngayon. Umangat daw ang kabuhayan nilang mga taga-isla. Yung iba, nag-ano din ng mga turista, sila nagluluto ng mga pagkain. Yung iba, yung isda nila doon ibibinta. Kasi dati nung isda dito, 60 lang. Tapos ngayon, nung marami ng turista, 120 isang kilo. Inilibot ako ni Daniel sa karagatan sa paligid ng Pamilakan. Dito raw madalas nakikita ang mga balyena at dolphin. Wow! Kita mo yun nun? Ang daming dolphins dito sa Pamilakan Island. Nagkabit kami ng kamera sa ilalim ng bangka para makita ang galaw ng mga dolphin sa ilalim ng dagat. Sa bawat tumalo na dolphin, merong 4 sa ilalim. Nakakatuwa. Ang ganda-ganda, maraming turista na pumupunta na dito para masilayan lang yung ganda ng talon, sayaw at pagtalon ng mga dolphins. Turismo na ang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga Boholano. I'm Jojo. I'll be your tour guide today. Kwento ni Jojo Baritwa, isang tour operator. Nakita na raw ng mga tao na mas malaki ang oportunidad sa turismo. Way back in 2005, nagpakita yung Pygmy Blue Whale. Kung tinatay nila yon, mga 20,000 pesos lang yun. Pero at that time, turista yung pumunta, kumita sila ng mahigit 100,000 pesos. Buhay pa yung whale, may chance pang bumalik. Hindi lang kabuhayan ang tingin ng mga taga-Pamilakan sa yamang dagat ngayon. Kami nga, nagbabantay nga kami, protektahan nga namin. Kasi ako, member na ako ng rescue. Sa kanilang mga naiibang programa sa konserbasyon ng kultura at likas na yaman, nakasama ang Bohol sa mga premyadong destinasyon sa bansa. Pero noong 2006, isang masamang balita ang nagbantang sumira sa imahe ng Bohol. There was a time na na-highlight ang Bohol na mataas yung incidence of rabies and it's not good for tourism.